minsan kailangan din natin ng yung stretch kunti sa mukha. Nangarap rin ako na gumanda kahit papaano, gumanda kunti. Kunti lang. Kasi maganda din yung simple beauty lang eh. Yung walang makeup, walang lipstick. Yan. Kaya, yan, na lang ito, ginawa ko. Nag-therapy ako sa mukha ko para lumabas yung 299 na baby piece. Yan mga followers, mga ka-viewers. Kahit sa bahay lang, yung sana tuloy-tuloy pa pagsuportahan nyo sa akin. Dahil darating din ang panahon na makatulong tayo sa kapwa natin, okay? Kaya ko lang naman ginawa ito, hindi yung yung pasaway, kung hindi talagang gumawa ko ng paraan dahil kahit pa paano darating ang panahon makatulong tayo kasi mas gusto yung sa Panginoon na yung matuto tayong magtulong sa kapwa natin. Kahit mahirap lang tayo, importante na magtulungan. Of course, syempre, pamilya natin, tulungan din natin. Yung nangangailangan. Pasensya na guys. Yan. Kaya, tinutulungan ko rin yung mukha ko para gumanda konti. Yan. Kaya nagterapi ako. Ayan, mga followers, mga ka-viewers. Huwag naman kayo magsawa magsuporta sa akin. Kahit minsan hindi ko na-replyan kayo, pero nakikita ko kayo, nababasa ko kayo, at saka pinipray ko lang na tuloy-tuloy ang pagtulong nyo sa akin dahil ang makabenepisyo nito hindi lang ako, kundi yung mga taong nangailangan. Dahil magawa tayo ng paraan kahit paano sa ibang paraan, naman natin yung mga kapwa natin kahit mahirap lang tayo, at least darating ang panahon makatulong tayo sa kapwa natin, pamilya, mahirap na kailangan din natin dahil yan ang gusto ng Panginoon, yung tumulong tayo sa kapwa. Yung okay lang guys kung halimbawa mayroong mga taong ayaw sa atin, huwag natin pilitin. Kasi hindi naman lahat ng tao ma-please natin dahil hindi naman tayo para-parehan ng ugali. Ang importante, kahit anong husga, kahit anong sasabihin ng mga tao, sa isipan at sa puso natin andyan ang Panginoon. Yan ang sekreto guys. Dasal lang tayo. Humihingi lang tayo ng sa Panginoon, tulong. Dahil hindi naman lahat ng oras o lahat ng panahon na mapilyor ang buhay natin, no? Siyempre, nagsisikap din tayo para paano makaraos tayo sa pang-araw-araw natin. At hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon na nandito tayo sa mundo. Yung puro na lang kahirapan ang buhay natin, kundi matuto din tayo mag-move on, matuto din tayong tumanggap, matuto din tayong mangaral o pangaralan, o matuto din tayong magpatawad at kalimutan ang mga pangyayari na hindi maganda. Dahil tao lang tayo, hindi perfecto. Kung ang Panginoon, marunong siya magpatawad sa bawat isa sa mga tao, tayo pa kayang tao na gawa lang sa Panginoon. Kaya malaki ang karapatan natin guys na i-lift up natin yung mga hindi magandang yung pag-ugali sa mga tao na
ayaw natin, no? Or ayaw nila sa atin dahil kagaya ng sinabi ko, hindi pareho tayo ng ugali. Kaya kahit anong gawin natin kung masamain tayo, so okay lang yan guys. Importante nakikita ng Panginoon ang ginagawa natin, no? At mahirap maghusga kasi halimbawa huhusgahan natin ang kapwa-tao natin. Yung nanguhusga ang siyang marami din palang kasalanan o may malaki pa palang kasalanan, no? Sa Panginoon at saka sa kapwa-tao. Kaya mahirap talaga manghusga guys. Kaya mas mainam yung magpakumbaba tayo, no? Yung matuto tayong tumanggap ng kamalian at magpatawad dahil ang buhay natin utang natin sa Panginoon. Kaya kung makatulong man tayo sa kapwa natin, yan ang magandang paraan upang makarating tayo sa Panginoon. Yan ang magandang paraan, yung tumulong tayo sa kapwa para ang Panginoon tanggapin tayo. Dahil kahit gaano tayo kalaki ang kasalanan natin dito sa mundo, ang Panginoon, andyan lang siya basta lumapit ka lang sa Kanya. O lumapit lang tayo sa Kanya. Dahil ni minsan ang buhay natin parang sumuko na tayo pero hindi pala yan ang resolba o hindi pala yan ang katotohanan na dapat ipairal natin. Kailangan para natin na mag-move on, kailangan pala natin na tanggapin at isipin natin na andyan ang Panginoon sa buhay natin, na ang siya nagpaalala sa atin na magbago, no? Magbago at tanggapin ang kabiguan, tanggapin ang kamalian at matuto magpatawad at tayo patawarin din ng Panginoon. Dahil kahit gaano kabigat ang ating mga kasalanan, kahit gaano ka-powerful ang buhay natin na nakaapak tayo ng mga tao, tandaan natin, tayo iisa lang. Tayo iisa lang. Dahil ginawa tayo sa Panginoon na galing sa Kanya. Siya lang ang gumawa sa atin. Kaya tayong lahat iisa lang. Kaya wala tayong karapatan na mamusga. Wala tayong karapatan na mga lait ng ibang tao. Dahil ang sa atin lang naman yung tanggapin tayo ng Panginoon kung matuto tayo magpatawad, magpakumbaba, at bumalik sa Kanya. Yan ang magandang guys. Payo, nasa inyo lang yan kung tanggapin o hindi. Pero para sa akin, lang ito yung pangharal sa buhay ko, sa buhay natin, dahil nobody's perfect in this world, okay? Only God. He's the only one perfect. That's why we need to forgive. A good forgiveness, long last, no end. We call it grace from God. A good grace. A blessed one. Okay? So, mga followers, mga ka-viewers, ang suporta ninyo sana'y tutubigay naman ninyo sa akin. Kailangan ko ng maraming subscriber para maka-move on na tayo at makatulong na tayo. Meron ding mga tao na pilit ibaba ang natin, ang account natin, kahit marami, bawasan, no? Yung Facebook o YouTube, merong pilit na gumagawa ng hindi maganda, pero
ang sa akin lang, ang sa atin lang. Andyan siya, nakita niya. Kung anong ginawa niya sa kapwa o kamalian, darating din ng panahon na sa kanya din babagsak ang lahat. Kaya ipanalangin na lang natin guys na magbago. Ang pagbago, wala naman sa kahit maraming tao na gumagawa ng ganyan, kundi bawat isa, kailangan ang pagbabago. Dahil ang gusto ng Panginoon yung taos puso, silent prayer, yung ikaw lang, siya lang ang nakarinig, no? Kasi halimbawa, kahit anong gawin natin na magpakumbaba tayo, kahit anong gawin natin na magbago tayo, kahit anong gawin natin na yung ituwid natin, meron namang ibang tao na pilit din nilang ibaba tayo, no? Dahil ganyan ang ugali nila, no? Marami yan yung mga toxic, yung behavior, no? Na yung ayaw magpakumbaba dahil sila ang taas, no? Hindi naman lahat, pero ito, sinabi ko lang na wala tayong karapatan. May posisyon man o wala tayong karapatan na manglait, wala tayong karapatan na makialam. Dapat alamin muna natin na sino ba tayo at ano ba tayo sa Panginoon. Bakit dapat ba nating gawin yan? Dapat ba nating masamain? Dapat bang gagawa tayo ng hakbang na makasira sa tao? Dapat ba tayong magpataas sa Panginoon? Ito lang ang masabi ko na nakikita tayo niya. Alam niya ang ginawa natin. At dapat magpasalamat tayo dahil sa araw-araw nating buhay, andyan siya, binigyan tayo ng karapatan na mabuhay sa mundo. At samantalahin natin guys, habang buhay pa tayo, matuto tayo magpatawad. Matuto tayo magbago. Kung merong man nakasala sa atin, ang magandang layunin na gustong Panginoon sa atin, yung magpatawad. Dapat, bago gagawa tayo ng hakbang na mapasama natin ang kapwa-tao natin, isipin muna natin, bagay ba yan? Karapat-dapat ba yan na gawin natin? Wala bang masaktan? Gusto ba ng Panginoon yan? Kailangan pa bang gawin natin yan upang ipagmalaki natin sa Panginoon na hindi tama tayo? Ganyan ang isipin natin guys. Kung ano ang ginawa natin na makasakit sa kapwa natin, ang siyang namang ikanulungkot ng Panginoon sa atin, na ang siyang dahilan na mapalayo tayo sa Kanya. Dahil, kagaya ng sinabi ko, tayo ay iisa lang. Kaya pasalamatan natin sa Panginoon at matuto tayong magpasalamat sa Panginoon, magpatawad. Kaya mga followers, mga ka-viewers, thank you very much for watching us. You're always there for me, okay? At nagpasalamat ako ng malaki na sa bawat content ko, andyan kayo. Nagsusuporta sa akin. Andyan kayo, nagpakita sa akin. At pinipray ko yan parati na hahaba ang buhay natin lahat, na maganda ang papuntahan sa mga content natin, na darating ang panahon na ang ginawa ko para sa mga tao na
nangangailangan ng tulong natin. Dahil ito lang ang paraan natin na kahit pagod guys, no? Mga followers, of course, pag gumawa tayo ng content, nakakapagod din yan. Pero hindi ko iisipin ang kapaguran dahil andyan kayo. Tuwang-tuwa ako sa mga suporta ninyo. Maligaya ako dahil andyan kayo. Nakita ko kayo parati at mahal ko kayong lahat. Taos puso ako nagpasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo. Kaya mga friends, mga relatives, kahit sa mga taong hindi ko kakilala at patuloy nagsusuporta, ang masabi ko lang sa inyong lahat, walang halong biro. Taos puso talaga ako nagpasalamat sa inyo at hinahangad ko ang malaking suporta ninyo na sana tumaas pa yung subscriber ko para makamove on na tayo dahil gusto ko at ikatutuwa ko at gusto ng Panginoon at ikatutuwa ng Panginoon yung marami tayong taong matulungan. Sa ganong paraan ay matuwa naman nila ang kanilang buhay na makatulong tayo, no? Dahil syempre naranasan natin kung ano ang kahirapan, naranasan natin kung ano ang buhay ng mahirap, walang-wala. Kaya sa pagkakataon ito, handa akong magpapakapagod upang may padama ko sa mga tao na yung nakatulong tayo. Kaya mga followers, mga ka-viewers, maraming salamat. I love you all. God bless you at wish you all the best. Love you more.